Patuloy pa rin po ang pag-ihip ng malamig na amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi po ng Luzon. Ito yung hangin po galing sa may mainland Asia, habang ang easterlies o yung mainit na hangin naman galing sa Pacific Ocean ay siyang umiihip naman sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. At kitang-kita sa ating latest satellite animation na may makakapal na ulap at malalakas na mga pag-ulan lalo na sa may eastern and southern portions of Mindanao. Base rin sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataang bagyo or low pressure area na makakaapekto sa ating bansa hanggang sa matapos ang weekend. Ngayong araw, magbaon pa rin po ng payo ang malaking bahagi po ng Luzon dahil pa rin sa epekto ng northeast monsoon or hanging amihan. Magdadala pa rin dito ng makulimlim na panahon at sasamahan ng mga light at minsan mga moderate rains sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, ganyan din sa Cordillera Administrative Region, pababa ng Aurora, Quezon, malaking bahagi ng Kabikulan, as well as Marinduque, Oriental Mindoro at Romblon. Kaya mag-ingat din po sa mga banta ng baha at landslides. Ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang na dyan ng Ilocos Region, asahan po sa umaga fair weather conditions pa, pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi mataas na ang tsansa ng kaulapan at mga pag-ulan, at bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan over the rest of Central Luzon and Calabarzon, Metro Manila and Occidental Mindoro, at sasamahan lamang po ng mga pulo-pulo at may hinang pag-ulan. Pagdating naman sa temperatura, dahil po sa epekto ng malamig na amihan, lalamig din po ang malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa madaling araw. For Metro Manila, posible pa rin ang hanggang 23 degrees Celsius na minimum temperature. Dito sa may Cordillera Region, kagaya na lamang sa may Baguio, between 14 to 15 degrees Celsius in early morning, habang dito naman sa may Tuguegarao, pinakamababa ang 21 degrees, as well as Tagaytay City. Sa ating mga kababayan po dito sa may Palawan, Western Visayas, Central Visayas, and Negros Island Region, andyan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan na siyang sinasamahan pa rin po ng mga pulu-pulong mga paulan or pagkidlat pagkulog, epekto ng easterlies. At pinakamaapektuhan po ng easterlies ang malaking bahagi ng Eastern Visayas, makulimlim sa maraming pagkakataon at sasamahan din po ito ng mga kalat-kalat na mga ulan at mga thunderstorms. So make sure po na meron pa rin dalang payong. Sa Metro Cebu, temperatura ay mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po, dito sa malaking bahagi ng Mindanao, magbaon din po ng payong at mag-ingat sa banta ng baha at landslides dahil magpapatuloy po ang mga paulan simula pa yan kahapon, epekto po yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa silangan. Pinakamatataas ang tsansa ng ulan sa may Caraga Region, Davao Region, and Soxargen at posibleng umabot pa rin sa hanggang 100 mm ang dami ng ulan sa mga probinsya ng Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. So doon po may pinakamatataas na tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, itong Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region, mostly cloudy skies at mataas din po ang tsansa ng ulan, lalo na sa tanghali hanggang sa gabi. Temperatura po natin sa Metro Davao, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po magpapatuloy pa rin ang maalon na karagatan sa malaking baybayin po ng ating bansa, Northern Luzon, Central Luzon, at silangang baybayin pa po ng Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, hanggang dito sa may eastern seaboards of Caraga Region and Davao Region. Possible po yung hanggang 2.5 to 3.7 meters na taas ng mga pag-alon. Equivalent po yan sa higit isang palapag ng gusaling taas sa mga pag-alon po yan. Delikado pa rin for small sea vessels. At posible magkaroon na tayo ng gale warning pagsapit mamayang hapon dito po sa may extreme Northern Luzon. Samantala sa natitirang baybayin po ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao, banayad pa rin hanggang minsan katamtaman ng mga taas ng alon, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. At para naman sa ating 3-day weather forecast from Thursday up until Saturday, mataas ang tsansa ng mga paulan natin sa may silangang baybayin pa rin o silangang bahagi po ng ating bansa dahil pa rin sa iba't ibang weather systems. Kabilang na dyan ang shear line o yung pagbabalik po ng banggaan ng hangin na amihan at yung mainit na easterlies, magpapaulan sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon at northern portion of Bicol Region. Habang sa rest of Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at bahagi ng Davao Region, mataas din po ang tsansa ng mga paulan, epekto naman ng easterlies at sa may southern portion, possible din po yung ITCZ or Intertropical Convergence Zone. In fact, meron po tayong weather advisory for the next 2 days. Ibig sabihin, by tomorrow, possible po yung hanggang 100 mm sa dami ng ulan sa may Apayao, gayon din sa Cagayan, as well as Isabela, epekto po yan ng shear line o yung banggaan nga po ng mainit at malamig na hangin. Kahit mataas ang tsansa na magkakaroon ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at sa mga bulubundukin na lugar, possible din po ang pagguho ng lupa.
Samantala, sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, andyan pa rin po ang epekto ng amihan. Generally, bababa po yung ating mga temperatures at may chance rin po ng mga light to moderate rains, lalo na sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley and Cordillera Administrative Region, as well as Ilocos provinces. At dito rin sa bahagi po ng Rizal and Laguna, may mga areas din po na magkakaroon ng mga light to moderate rains. Pero kapansin-pansin pa rin ang pagbaba ng temperatura, lalo na po sa araw ng Friday. At sa natitirang bahagi naman ng Visayas and Mindanao, andyan pa rin po ang mga pulupulong paulan or pagkidlat pagkulog, epekto pa rin ng easterlies and localized thunderstorms. Sunrise po natin ay 6:25 ng umaga at ang sunset ay 5:46 ng hapon.